Amen. At good afternoon po sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na po sa huling bahagi po ng ating pong pagsamba sa araw po na ito. Binabati ko po ang bawat isa na nandirito at ang bawat kapatiran po namin, nakapiling po namin ngayon sa panambang ito sa FB and then sa YouTube, meron na rin po tayo. Kaya tayo po ay mag-uumpisa na po ng panambang po sa hapon pong ito. Tayo po ay magsisitayo at tayo po ay aawit na po ng papuri po sa ating Panginoon. Ang una po nating awitin, Constantly Abiding. Constantly Abiding. Lahat po tayo awit. On the verse 1 now, ready, sing. There's a peace in my heart that the world never gave. A peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers also kind. I will never leave thee, Jesus is mine. All the world seems to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Chorus. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers also kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Last stanza. These treasures I have in the temple of clay, while here on his footstool I roam. But is coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. Come on. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whisper also kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Amen. Thank you po sa awitin. At tawagin po si Brother Mark sa opening prayer. Manalangin po tayo, Panginoon, salamat po sa pagkakataon pong ibigay niyo po sa amin para po muli kami ay makasamba po sa inyo. Salamat po na patuloy niyo po kaming pinahihintulutan hanggang sa araw pong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon pong ito na makapagtipon-tipon kami, magsama-sama para luwalatiin po kayo, sambahin po kayo. Sa mga oras pong ito, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong muling paggabay, panguna sa bawat isa. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa pangaral po ng iyong salita, tulungan niyo po muli ang aming pastor sa kanyang pagtuturo sa amin at patuloy po nawa kayong mangusap. Muli niyo pong pagpalain, Panginoon, ang
mga oras ng aming pagsamba sa hapon pong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po magsiupo. At isa pa pong awitin, ang awitin po natin, Higher Ground. I'm pressing on the upward train. Lahat po ng stanzas, on the verse 1, sing. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound, Lord plant my feet on higher ground, Lord lift me up and let me stand, by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Come on, chorus. By faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, though Satan's darts at me are hurled. For faith has caught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Last stanza. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright, but still I'll pray till heaven I've found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand, by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Tawagin ko na po ating pastor sa mga announcement. Okay, magandang hapon sa inyong lahat and it's good to see you all this afternoon. Ayan, at 13 na kami, Lord willing, no, na makakasama rito this coming November 30. Kaya kung gusto niyo pang umabol, please join us, no? At magandang discussion to patungkol sa dispensational theology. Isa sa mga guest speaker natin diyan, do in a video form, si Pastor Warren at saka si Kevin Bowder. Yan, yung sumulat ng libro ng Baptist Distinctive. Actually, maraming sinulat na libro yun, no? So, it is a privilege na makasama namin siya sa ganitong kaparaanan. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na makausap talaga siya. Sabi nga ng mga kasama ko, habang nakausap namin, ang hirap kausap tong mga doktor. Kumbaga, ang hirap talaga kausap dahil pagkausap mo at may certain topic, kailangan mag-specific ka, hindi pwedeng broad dahil syempre, iingatan din nila yung mga bagay na sasabihin nila dahil nakalagay doon yung pangalan nila, no, sa topic. So, kindly pray for it, Lord willing, this coming November 30, at gagawin yan sa church nila Pastor Palitang dito sa San Mateo. At alam naman natin tayo as a church, nag-host tayo ng conference, dapat dito ginagawa. And nung dumating lang itong pandemic, maging yung mga kaibigan natin sa ibang bansa, hindi nakabisita rito para makapag-conference, maybe after 2 years, kung okay na lahat, makakabalik uli sila. No? And somehow we'll host again a conference here. So, kala Pastor Palitang gagawin,
Though malaki-laki yung church niya, kaya lang kayang i-accommodate sa ngayon dahil nga may level pa, level 3 sa kanila ay mga 100 to 120. Okay? So, I hope you can join us, no? Para makilala rin yun at makita nyo yung makakilala nyo ng pastor noon pa, no? Usually, ang mga kasama ko rin, mukhang kami lang yata ni Palit ang senior eh. yung mga kasama namin to, mga ano eh, Young and Restless Reform. Tama ba? No? Mga Young and Restless Baptist. So, mga biniyayaan ng Diyos ng talagang kakayanan makapag-articulate ng isang mahalagang doktrina. Okay? So, yun lamang po. And this coming Wednesday night, our prayer meeting. Kaya kung meron kayong mga prayer requests, sama natin lagi sa panalangin yung mga kapatiran natin may karamdaman. At ganun pa rin, no? Naway patuloy tayong manghingi ng karunungan sa Diyos how we can best protect ourselves dahil alam natin, andyan pa rin yung banta ng COVID. No? Kahit hanggat hindi pa lumalabas yung gamot, meron na tayong layer of protection. Yung iba nga, I think ko sa office ng aking anak, mukhang bibigyan na sila ng booster shot. No? So mukhang after ng lahat mabigyan dito sa Pilipinas, booster shot naman ang isasaksak sa atin, in which layer of protection lang naman yan. Para pag may dumating ng gamot, once na pumutok na yung gamot na yung Merck, galing sa Merck Philippines, marami na rin magsusunuran yan na mga na-inventong gamot just to combat, no, itong COVID virus na ito. So in the long run, as we look back, maybe after 2 years or after 3 years, it is no longer that a big threat. Though alam naman natin, ang daming dumaan sa pagsubok na to na nagkasakit at meron pang epekto nito kahit magaling ka na sa COVID. Kumbaga, as we look back, masasabi natin, salamat sa biyaya ng Diyos sa kanyang pag-iingat at ganoon din sa wisdom na ibinigay ng Panginoon para patuloy tayong maging alerto sa ating mga sarili sa bagay na yan. Okay? And isama natin sa panalangin itong bansa natin dahil papasok na yung election time. Magtuturo ako sa inyo patungkol sa election, no? Mga prinsipyo na siguro pwede nating tawag rito, bigyan pansin para at least kung haharap tayo sa pagpili ng ating magiging kandidato sa susunod na mamumuno ng ating bansa, ay alam naman natin God is in control of everything, no? Siya ang nagtataas, siya rin ang nagbababa. Pero mas mahalaga, maging wise voter tayo. And I hope and pray that as a responsible citizen, somehow, we need to know our candidate. At minsan, kung okay nga lang makapagtanong sa kanila at merong online interview, mas maganda, magbato ka na rin ng tanong para baka may mapull silang idea sa'yo kapag nagtanong ka. Okay? So, titignan natin yan as 2022 comes, no? I'll give a message regarding that at yung pwede nating contribution sa darating na election. Sa ngayon, ang gawin natin, ipanalangin muna natin yung mga tao. Ang panalangin ko nga, bigyan tayo ng Diyos patuloy sa Senado, sa local government, maging sa pinakamataas na posisyon ng mga taong masabi natin na may pagpapatuloy at may maintain at may uphold yung freedom of religion dito sa bansa natin. No? Hindi yung magkakaroon ng suppression, bagkus po protektahan yung equal rights ng bawat tao at Kristiyano under one banner, of course, sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, hindi ganon, no? Kumbaga masyadong naabuso yung tinatawag rito, yung mga minority, lalo na religious group. Dahil nga, syempre, alam naman natin, ang mundong ito nakahilig sa kasamaan. Pero still, God can raise up people that will help protect those rights. Okay? So, yun lang po, no? Ang ating announcement sa bagay na yan. Wednesday night, come and join us in our prayer meeting. So, awit tayo ng ulit pagbati. And then after that, babasa na si Brother Mark ng ating magiging mensahe sa gabing ito. Tayo po'y tumayo at batiin po natin ang bawat isa sa awitin po Philippians 4:4. Ready, sing!
Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen. Manatili po nakatayo at tawagin ko po si Brother Mark para pangunahan po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay, remain standing po at muli tayong magbabasa ng salita ng Diyos sa Book of John, Kabanata 13, talata 1 hanggang 17. Ayan. Book of John, chapter 13, verses 1 to 17. Basahin po natin ito ng salitan. Basahin ko na po sa verse 1, sabi po dito, bago magpista ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Pagkatapos ay nagsaling siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Sumagot si Jesus sa kanya, ang ginawa ko'y hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sapagkat nalalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya't sinabi niya, hindi lahat sa inyo ay malilinis. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Verse 14 kayo po. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Verse 16. Verse 17, sabay-sabay po tayo. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita po ng Panginoon. Tayo po yung manalangin, mga minamahal. Mahabaging Diyos naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pribileyo na muling mahamon ang iyong mga anak sa dakong ito ng mensahe mula sa iyong salita. Dalangin ko rin po yung mga kapatid namin yung tagapanood sa oras nito at makikinig ng iyong mensahe, kausapan mo sila sa pamagitan ng iyong salita. Makapaghatid nawa kami ng kalulatian, O Diyos, ang tapat na pagsamba naming ginagawa sa iyong harapan sa oras nito. At salamat sa pagkakaloob sa mga kapatid ng pagkakataon na makagtipon-tipon muli.
Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Opo po tayo lahat, mga minamahal. Okay. Teka lang po ah. Okay. Ang mensahe ko po sa hapong ito ay pinamagatang mga prinsipyong matututunan natin sa paglilingkod ng isang pinuno. Actually, dito sa passage na ating binasa, ginagamit din ito, no? Sa pag-aaral ng tinatawag nating servant leader kapag ang audience mo yung mga pastor. Pero alam naman natin, lahat tayo rito ay kung tayo lingkod ng Panginoon, one way or another, meron tayong pinamumunuan or there are people who are here na merong sphere of influence towards other people na pwedeng pinangungunahan nila sa kanilang mga buhay. At sa isang banda rin, nais kong makita ninyo na kapag pinag-usapan yung paglilingkod, hindi ito nangangahulugan that the person is always lower in rank sa'yo. Kaya may mga tao na gano'n ang pananaw nila sa kanilang mga isipan, dahil ito'y isang taong naglilingkod, ito'y mas mababa sa kanila, at dahil ito'y mas mababa sa kanila, gano'n na lamang nila itrato. Isipin mo na lamang, no? Yung ina mo. Okay? Kung yung nanay mo, simulat sa pool pa lang, ay naglilingkod na sa'yo, simula nung bata ka hanggang sa malaki ka. Bagamat sabihin natin, hindi nakapag-aaral ang nanay mo, pero naglilingkod siya sa'yo, tinutulungan ka niya sa maraming bagay, paano mo ba tinitreat ang nanay mo? Di ba, you look to her in high esteem, no? Tinitignan mo siya na mataas bilang isang ina. Kahit sabihin mo ang kanyang ginagawa ay isang paglilingkod na iginagawad niya sa kanyang anak or pagtulong na ginagawa niya sa kanyang anak. Pero tinitignan mo siya bilang isang tao na marangal at mataas ang kanyang mataas ang pananaw mo sa kanya. Well, yun nga nais kong bigyan pansin na hindi nangangahulugan porget ang isang tao ay naglilingkod, mababa na siya. Pero kasi dito makakakita tayo, isang pinuno na naglingkod sa mga naglilingkod sa kanya. So dito, nais natin kumuha ng mga prinsipyong makakatulong sa atin sa mga talatang binasa kanina. No? Mga prinsipyong matututunan natin sa paglilingkod ng isang pinuno. Unang-una, nais ko po makita ninyo, sa paglilingkod, kinakitaan ng pag-ibig sa pagsasagawa nito. Okay? Pakipunta tayo sa first point. Okay. First point, mga kapatid. Yan. Sa paglilingkod, kinakakitaan ng pag-ibig sa pagsasagawa nito. Ganito ang makikita natin sa paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Mahal niya ang kanyang pinaglilingkuran. At sino ito? Yung mga taong ibinigay sa kanya ng Diyos. Sinabi rito sa John 13:1-7. Ang context nga pala nito, it is an upper room scene. Nagsimula ito sa John chapter 13, 14, 15, 16, hanggang 17, sapagkat sa chapter 18, dinakip na ang ating Panginoong Jesucristo. So mula sa public ministry ng ating Panginoon from chapter 1 hanggang chapter 12, nakasama ng ating Panginoong Jesucristo ang iba't ibang mga tao sa kanyang pagtuturo at pagpapagaling. Dito makikita natin yung private, no, ministry ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang alagad, covering chapter 13, chapter 14, 15, and 16, and 17. Chapter 18 kasi kinuha na siya. Actually, ito yung huling gabi, no, na kung saan kapiling ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang alagad. This is an upper room scene. At ang makikita natin dito, kagaya ng prinsipyong nabanggit ko sa inyo kanina, sa paglilingkod, kinakakitaan ng pag-ibig sa pagsasagawa nito. Dahil unang-una, dapat niyong malaman, kung Kristiyano ka, kapag naglilingkod ka, hindi lang basta nakapaglilingkod ka, kundi you need to put your heart in what you are doing. No? Hindi yan katulad nung naging ugali nung elder brother, nung siya'y naglilingkod sa kanyang tatay. Doon sa tinatawag natin parable of the prodigal son,
na ang turing pala niya sa kanyang sarili, habang naglilingkod siya sa tatay, parang slave. No? Hindi ganun. Dahil nais ko makita nyo rito, sinabi sa talata, bago dumating ang kapistahan ng paglagpas o yung Passover na tinatawag, alam na ni Jesus na ang kanyang oras ay sumapit na upang siya ay lumisan sa sanlibutan ito at pumunta sa Ama. Inibig niya ang mga sa kanya na nasa sanlibutan ito, inibig niya sila hanggang sa wakas. At alam niyo, sino pang inibig niya? Maging yung tao na alam niya magtatraidor sa kanya. Verse 2, nang matapos ang hapunan, ay inilagay nga ng dyablo sa puso ni Judas, na ipagkanulo si Jesus, si Judas ay taga-Keriot na anak ni Simon. Actually, kapag pinag-aralan niyo itong John 13, may makikita kayong event, pangyayaring ganito, no? Sa verse 26, kaya ba? John 13, verse 26 and 27. Para ma-appreciate natin itong ginawa ng ating Panginoong Kristo kay Judas, na pagpapakita ng kanyang pagpamahal at yung pakikipagkaibigan. Sinabi nito, sumagot si Jesus, siya yung aking bibigyan ng tinapay, pagkatapos maisawsaw ko ito. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya ito kay Judas, na anak ni Simeon Iscariote. Verse 27. Pagkatapos na matanggap ang kapirasong tinapay ni Satanas, kapirasong tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Isipin mo, sinapian ni Satanas, hindi masamang espiritu si Satanas mismo ang sumapi kay Judas, sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mong mabilis ang iyong gagawin. Yung pagsusubo ng tinapay o pagbibigay ng tinapay ng ating Panginoong Kristo kay Judas during that time, it is a sign of friendship at pagmamahal niya na ipinakikita niya kay Judas. Ito yung kukuha ka ng pirasong tinapay, idudot-dot mo rin sa kanilang ulam, no? Tapos isusubo mo mismo sa bibig ng iyong kaibigan na dear sa iyong puso. At ganito ang ginawa ni Jesus Christ kay Judas, no? Pagpapakita niya ng kanyang pakikipagkaibigan at bilang Panginoon siya at maging pagmamahal niya. At nais kong makita ninyo rito, sa paglilingkod, ginawa ng ating Panginoong Kristo yan sa kanyang mga alagad. Kinakakitaan ng pag-ibig sa pagsasagawa nito. I hope ganun din tayo bilang mga lingkod ng Panginoong Diyos. Ano mga ginagawa natin sa ating tahanan, sa ating pagtatrabaho, tayo'y naglilingkod sa Diyos, sa ating church, dapat may puso tayo sa ating ginagawa. Pangalawang prinsipyo na nais kong makita ninyo rito, sa paglilingkod, may pinatutunguhan o direksyon sa pagsasagawa nito. Ibig sabihin, may goal ka. Meron kang nais ma-accomplish. Actually, ang ating Panginoong Kristo sa loob ng 3 taon, alam niya yung nais niyang ma-accomplish. At ano yun? Magawa niya ang kalooban ng kanyang Ama. At dito makikita natin sa John 3:2, John 3:3, alam ni Jesus, John 3:3, hindi John 3:2, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng bagay sa Kanya, siya ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Kumbaga may timetable siya. No? There are things that He need to accomplish in His public ministry for 3 years. Okay? At ito yung magawa niya ang kanyang kalooban sa Ama. Ganon din sa paglilingkod natin. Okay? What is your goal when you serve God? Kumbaga, hit and miss ba tayo? I hope not. Okay? We need to have an organized mind in doing things for the Lord kasi kinakailangan may pag-usad tayo sa ating buhay. Ako nga, natutuwa sa mga nakikita akong mga kapatid na nagmi-minister dito sa church. Sa music ministry natin, sa instrumentalist natin, somehow makikita natin may progress, may improvement. Dati itong si Irene na hindi ko nakilala ko, of course, biglang member ng Marikina Valley Bible Baptist Church. Ngayon, isa sa mga instrumentalist natin at magaling tumunog, no? Kumbaga makikita natin sa ilang panahon na iginugol ni Brother Bok sa pagtulong sa mga kapatid dito sa church, talagang may goal at may direction at may makikita tayong resulta. At ganun din sa bawat kapatid natin dito sa pananampalataya. Hindi man dito sa church, kundi also doon sa ating mga ginagawang trabaho sa ating buhay. Alam nyo, sa secular world, at alam ko yung iba rito nasa sales, at ako rin ay napunta sa sale dati, when we are motivated on material things during that time. Kumbaga kapag nasa sale ka, hindi doon pinag-uusapan yung
yung sweldo mo, ang pinag-uusapan doon, yung commission mo na makukuha mo. At sometimes you are motivated na kapag nagpatuloy ka, nagsipag ka, in the long run, magkakaroon ka ng bagong kotse, magkakaroon ka ng bagong bahay. Yun ang motivation Okay? Magiging relax ka na lang, maybe after 10 years, after 20 years, dahil nakapag-invest ka, may focus ka, may goal ka. Of course, tayo mga Kristiyano, secondary yun sa buhay natin. No? Dahil alam natin, ang pinaka-best goal and best direction that we can do while we are here on earth is to do what God wants us to do. Okay? At dapat ngayon, alam na natin, Lord, ano ba ang kalooban mo na ipagawa sa akin? Bilang isang ama, bilang isang ina, na maari nasa bahay lang ako, inaalagaan ko ang aking mga anak, at anong direksyon mo sa paghubog mo sa iyong anak at sa pagpapalaki sa kanila. Okay? Dito nais ko makita nyo, sa paglilingkod, dapat may pinatutunguhan o direksyon sa pagsasagawa nito. Pangatlong bagay na nais kong makita nyo sa prinsipyo na pinag-aaralan natin, sa paglilingkod dapat may pagkukusa. Alam nyo ba, nung panahon na ito, alam nila na kapag pumasok sila doon sa loob ng bahay, galing sila sa labasan, na hindi pa ispaltado o sementado yung mga daanan nila, isa sa mga kultura nila doon na kapag pumasok ka sa loob ng tahanan, ay uhugasan, no, ng lingkod yung paa. Bakit nga kamo? Lalo na yung host, no, kung may mga lingkod siya, huhugasan yung paa ng kanyang bisita. In the same time, dahil alam nila, kapag mainit, maalikabok sa kalsada, yung sandalyas nila, hindi naman sila naka-covered shoes during that time. Nakasandalyas sila no? At kapag maulan, napuputikan yung sandalyas nila, hindi sila pwedeng pumasok minsan basta sa bahay kasi minsan carpeted to. No? So ang gagawin, huhugasan yung paa nila. Dito makikita natin, wala yata sa mga alagad ni Kristong nakaisip nun Alam niyo kung sino nakaisip? Yung Panginoon nila. May makikita ka ritong prinsipyo ng pagkukusa. Kahit siya leader, makikita mo, may pagkukusa siya. Kaya nga siya ay tumindig mula sa hapunan at itinabi ang kanyang kasuotan. Siya ay kumuha ng tuwalya at binigkisan ang kanyang sarili. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana. Simulan niyang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Pinunasan niya ang kanilang mga paa ng tuwalya, nakabigkis sa kanya. Lumapit siya kay Simon. Sinabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, hugasan mo ba ang aking paa? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang aking ginagawa hindi mo nababatid ngayon. Ngunit maunawaan mo rin to pagkatapos. Makikita mo may protesta rito Okay? At mukhang lumalabas, as far as Peter is concerned, Lord, hindi mo na level yan Panginoon ka bakit mo hugasan ng paa ko? Kumbaga sabi niya, wag mo hugasan ng paa ko. Sabi ni Kristo sa kanya, pag hindi kita hinugasan, wala kang bahagi sa akin. Of course, hindi naintindihan ni Pedro yung gusto pang ipaunawa ni Jesus Christ sa kanya. Pero nais kong makita niyo sa pagtutuloy ng ating pagbabasa, si Pedro, alam niyo naman. At nung sinabi ni Jesus Christ, hugasan ko ang paa ko, kung gusto pa ni Pedro, paliguan siya ni Jesus Christ. Tumugon si Pedro sa kanya, kailanman ay hindi mo hugasan ang aking paa, sumagot si Jesus sa kanya, kung hindi kita hugasan, wala kang bahagi sa akin. Sinabi ni Simon Pedro sa kanya, Panginoon, hindi lamang ang aking mga paa, kundi gayon din ang mga kamay at ulo. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang taong napaliguan ay ang paa na lang kailangan hugasan, siya ay lubos ng malinis. Kayo ay malinis na, bagamat hindi lahat. Ito'y sapagkat alam niya kung sino ang magkakanulo sa kanya, ito ang dahilan, kaya niya sinabi, hindi lahat sa inyo ay malinis. Unang-una, kung ililiteral translation natin to, literal interpretation tong talatang ito, parang gustong sabihin ni Kristo, alam niyo, nakaligo na kayo 11, isa na lang sa inyo hindi pa naligo. No? Hindi kayo lahat malinis, merong isang hindi naligo sa inyo. Kaya paano lang huhugasan ko sa inyo. Pero hindi yun ang gustong palabasin ni Jesus Christ dito. Yung ibig sabihin ng napaliguan na, yung malinis na, may kinalaman nito sa espiritual na kalagayan nila. Ibig sabihin, yung 11 rito, tunay na mananampalataya, pero yung isa, hindi. And of course, he's referring to Judas, kasi malalaman natin ito sa mga sumusunod na talata, na si Judas ay sinapian ni Satanas. No? Na si Judas ay pinasok at ginamit ng dyablo upang ipagkanulo ang ating Panginoong Kristo. Kaya makikita natin, maging sa statement ng ating Panginoong Kristo, hindi nangangahulugan, literal, i-interpret mo itong verse 10 and verse 11, sapagkat mukhang hindi naman dapat literal na i-interpret ito. It has something to do with the figurative statement of our Lord Jesus Christ, na yung malinis dito, may kinalaman sa kaligtasan ng isang tao.
or may kinalaman sa pagiging pagkakaroon ng relasyon ng isang tao kay Kristo, ngunit hindi lahat meron sila nun. Merong isang hindi. So nakita natin, sa pag-aaral nito, sa paglilingkod dapat may kusa. Pang-apat, nais kong makita nyo, sa paglilingkod, may pagkukunan ka ng halimbawa sa pagsasagawa nito. Now, tuloy tayo. Sa pagkahugas niya ng kanilang mga paa ay muling makapagsuot ng kanyang kasuotan, siya ay umupo at sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tinawag ninyo akong guro at Panginoon, tama ang sinabi ninyo sapagkat ako nga, yamang ako na inyong Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din nga kayo ay maghugasan ng mga paa sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong gawin ang tulad ng ginawa ko sa inyo. Dito makikita natin sa paglilingkod, kung tayo man ay lingkod, may pagkukunan tayo ng halimbawa sa pagsasagawa nito. Well, kapag tayo naglingkod, at kung ang punto natin may kinalaman sa paglilingkod sa kanino man tao, ang daming pagkukunan tayo ng halimbawa sa Biblia. Unang-una na rito ang ating Panginoong Kristo. Ano ba ang itinuturo rito ni Kristo sa paglilingkod? Sa halimbawang ibinigay niya na magawa natin maglingkod sa isa't isa. Kahit sabihin natin, ikaw ay nasa mataas na posisyon. Si Kristo nasa mataas na posisyon ito eh. Siya ay guro at Panginoon. And yet, siya bilang guro at Panginoon, nagpakababa siya to the point na lingkod ng isang tao, no? Lingkod ng mga naglilingkod sa kanya. So dito niya ipinakikita, kung ako nga, guro at Panginoon ninyo, naglilingkod sa inyo, abay kayo maglingkod sa isa't isa, bilang mga lingkod. Okay? Ipinakikita rito yung humility, ipinakikita rito yung kahandaan, maglingkod tayo sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. Sa ating prinsipyo na pinag-aaralan, sa paglilingkod, may pagkukunan ng halimbawa sa pagsasagawa nito. Sa ating ginagawang paglilingkod, sa ating buhay, mga kapatid, ang Biblia, maging ang halimbawa ng ating Panginoong Kristo, ang mga pagkukunan natin ng paggagayahan. Mga bagay na kung kukuha tayo ng halimbawa sa kanila, hindi tayo maliligaw sa ating mga ginagawang paglilingkod. Alam niyo, sa sanlibutan ito, ang daming ginagawang paglilingkod ng mga tao sa Diyos. Kaya lang makikita mo yung ginagawa nilang paglilingkod, mali. Kaya mali, kasi wala silang pinagkukunan na tamang halimbawa. Maaring diskarte lang nila, na sa tingin nila, ganito ang paraan kung papaano kami maglilingkod, pero hindi yun ang sabi ng Biblia eh. Sa Biblia, si Kristo ang naging example natin. Sa Biblia, maliwanag kung tayo man ay gagawa para sa Panginoon bilang asawa, bilang anak, no? Sa pagpapalaki sa kanila, bilang mga naglilingkod sa iglesia, meron tayong halimbawa na ibinibigay sa Biblia kung paano ito isasagawa ng tama. Dahil pwede ka namang gumawa ng gumawa, pero yung direksyon ng paggawa mo, mali. Kahit tapat ka sa ginagawa mo, pero kung mali yung ginagawa mo, mali pa rin yun. Dito makikita natin, ang Biblia ay nagbigay sa atin ng samot-saring halimbawa how we will conduct ourselves as servant of God. Okay? Bilang lingkod, makikita natin sa halimbawa ni Kristo, yung pagpapakababa. Nakita natin sa halimbawa ni Kristo, yung pagkukusa. Nakita natin sa halimbawa ni Kristo, andun yung puso, andun yung pag-ibig. Sa ginagawang paglilingkod, hindi basta trabaho lang. Okay? You put your heart on it. Alam niyo ba kapag ikay naglilingkod, lalong-lalo na sa mga bagay na gusto mong gawin, at mahal na mahal mong gawin, madali mong natututunan eh. At saka wala kang reklamo. Alam niyo, daming lingkod na reklamador. Naalala ko yung isang mentor ko sa Bible School. Mukhang nabuyo niya yung kapatid niyang mag-Bible School eh. After 2 years yata magkakasama kami sa Bible School, nangayaw eh. Tinanong ko, Pastor, bakit umayaw? Pambihira, narito sa Bible School, reklamo ng reklamo eh. Hindi ganyan ang ugali ng lingkod. Di ba? Kapag naglilingkod ka at yung puso mo nasa gawain, abay bakit ka reklamo ng reklamo? Mahirap yun. Okay? Dapat isaisip mo at isa puso mo na ang ating Panginoong Kristo naglingkod rin, katulad natin. Pero reklamador ba siya? Okay. Makikita natin, may protesta ba siyang ginagawa? Laban dun sa nagpapatrabaho sa kanya? Of course, wala. Well, alam natin, ang may kalooban na gumawa sa kanya ng bagay, walang iba kundi Ama.
isang perpekto. Pero tayo, when we serve in different, kumbaga, vocation sa ating buhay, no? Sa trabaho man yan, sa pamilya man natin yan, sa church man yan, of course, yung mga kasama natin doon, may mga kapintasan eh. At minsan, hindi natin maiwasan ang magreklamo. Siguro kinakailangan magkaroon tayo ng pagpapahinuhod at pag-unawa sa mga bagay sa ating pagsasagawa ng ating paglilingkod. Makakakita rin tayo ng halimbawa niyan sa Biblia. At lalo na sa Ephesians, sa Colossians, kapag ikay nagtatrabaho. Sa paglilingkod, may pagkukunan tayo ng halimbawa sa pagsasagawa nito. And then, as we move on, huling-huli, sa paglilingkod, pinagpalang nakakaalam ng mga bagay patungkol dito at isinasagawa ito. Ito yung sinabi ni Jesus Christ dito, no? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. It is true. Kung si Kristo inusig, tandaan mo, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, makakaranas ka rin nito. Okay? Ang sinugo ay hindi rin higit na dakila sa nagsugo sa kanya. Kung alam na ninyo ang mga bagay nito, pinagpala kayo kung gagawin ninyo ang mga ito. Ano yung mga bagay nito? Mga bagay na may kinalaman sa paglilingkod. Why? Kasi ang isang tao, katulad sa atin dito sa church, we can gain knowledge sa mga bagay na gagawin dapat natin. Gagawin ko ito, gagawin ko ito, gagawin ko ito, at ganito dapat ang gawin ko. Pwede ka namang matutunan ng ganun eh. Pero masigit na pinagpala, yung sinabi mo, gagawin mo ito, gagawin ko ito, gagawin ko ito, gagawin ko ito, kasi tama itong gawin, and then isinagawa mo. Alam niyo, minsan mas madaling magsalita kaysa isagawa ang isang bagay. Kaya nga rito, no, pinagpala ang nakakaalam ng mga bagay patungkol dito sa paglilingkod at isinasagawa ito. Alam niyo mga kapatid, ang Biblia nagtuturo sa atin kung paano tayo magiging lingkod. Diakonos, ulitin ko diakonos. Kasi kaninang umaga nakita na natin yung word na yan na si Kristo'y tagapaglingkod sa mga pagtutuli. Doon ang galing yung word na deacon. At nais kong sabihin sa inyo, sa church may official deacon, pero yung mga official deacon na yan, dapat sa simula pa lamang, lingkod na. Okay? Kasi lahat tayo, dito, lingkod. Kahit ako nasa posisyon ng papastor, servant leader din ako. Okay? At kung pag-uusapan ng buhay na lingkod, I tell you, lahat tayo magbibigay sulit sa Diyos. At sa pagbibigay natin sulit sa Diyos, naway sa pagharap natin sa Kanya, no? Malaki man o maliit ang nagawa natin, yung paglilingkod na ginawa natin, nakahulma doon sa inaasahang paglilingkod na nais makita ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Nais kong makita ninyo, itong simpleng mensahe nito, I think, 5 bagay. Sa paglilingkod, kinakakitaan ng pag-ibig sa pagsasagawa nito. Sa paglilingkod, may pinatutunguhan o direksyon sa pagsasagawa nito. Sa paglilingkod, dapat may pagkukusa. Sa paglilingkod, may pagkukunan tayo ng halimbawa. Nandiyan ang Biblia, andyan ang halimbawa ng ating Panginoong Kristo, andyan ang halimbawa ng mga naunang naglingkod sa atin kay Kristo. Andyan din ang halimbawa ng church history as you study it, no? Kung paano yung mga tapat at mga banal na tao ng Diyos naglingkod sa Diyos. And then huling-huli, sa paglilingkod, pinagpalang nakakaalam ng mga bagay na ito o bagay patungkol dito at isinasagawa ito. Mga minamahal, masarap maglingkod sapagkat gumagaya tayo sa ating Panginoong Kristo na naglingkod sa kanyang Ama, na ibinigay niya ang lahat hanggang sa kamatayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nawa itong hamon na ito patungkol sa ating Panginoong Kristo na may kinalaman sa paglilingkod. Isa lamang po ito sa mga pisngi ng paglilingkod na makikita natin sa Biblia. Sapagkat sa Biblia, ang daming mga pangyayari na makikita natin kung paano ang ating Panginoong Kristo hindi lamang isinagawa ito sa pamagitan ng kanyang buhay, bagkus nagturo din siya sa mga tao kung paano maglilingkod sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po'y mananalangin na. Ama naming Diyos na nasa langit, ikaw na buhay na Diyos, salamat sa pribileyo na ibinigay mo sa amin bilang iyong mga anak at bahagi ng iyong gawain.
Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng puso upang hindi kami makalimot sa aming Diyos, na sa bawat bahagi ng aming buhay o aspeto ng aming buhay, magawa namin ang paglilingkod sa Kanya. Alam ko naman, Panginoon, mula sa iyong salita, hindi nakatali sa loob ng church ang paglilingkod lang sa Diyos. Andyan ang pamilya namin, andyan sa mga mahal sa buhay namin, na andyan sa pagtatrabaho namin, o kung saan mo kami nilagay, Panginoon. Kung maglilingkod kami sa kanila, naglilingkod kami kay Kristo. Maliwanag yan, Panginoon, sa Epeso at maging sa Kolosas. Ama, tulungan mo kami. May matutunan kami sa aming Panginoon na siyang naglingkod. Ang pinunong naglingkod. Gayahin namin siya, siya ang aming halimbawa sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na narito. And I pray for them, Lord, bigyan mo kami ng isang linggo na magkakaroon kami ng pribileyo makapaglingkod sa iyo. Madadagdagan ang kalaguan ng aming pananampalataya at muli kaming mahahamon, Panginoong Diyos, para kami mabuhay sa iyo. Lahat pong ito, O Diyos, ay dalangin namin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tawagin ko, Paul, pwede ka muna mag-usher? Okay lang? Back to back ka na muna ngayon, ha? Sige po. Pakipanalangin, kapatid. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagkakataon na makapagbigay, makapag-ambag, Panginoon, sa gawain po ninyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagpalain niyo po kami, at hindi lang po sa financial namin, Panginoon, kundi sa higit sa lahat, sa spiritual, gandi po, Panginoon, sa aming mga physical na pangangatawan, Lord. Salamat po sa lahat, sa inyo lang po ang papurit parangal, ito pa ang dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at salamat that we have a great Sunday, maliwalas na araw, binigay sa atin ng Panginoon. Nawa magtuloy-tuloy, no? Hanggang December, 2 months na lang, magpapalit na naman ng taon. Naway patuloy ma-experience natin ang kanyang biyaya as we continue to gather and serve God. Tumayo po tayong lahat. Hilingin ko si Brother Astrid to close us in prayer. Brad, can you close us in prayer? O Yahweh, kataas-taasang Diyos, maraming salamat sa iyong ipinakitang pag-ibig sa amin at sa pagsugo ng inyong anak na si Jesus upang maganyong lingkod, maganyong tao, mabuhay at mamatay para sa amin. Salamat at hindi niyo tinuring ang inyong pagka-Diyos na something to be grasped, but you humbled yourself in the form of a servant upang kami ay pagsilbihan at iligtas sa aming mga kasalanan. Bigyan niyo po kami ng kababaang loob at pag-ibig sa aming mga puso upang kami rin ay makapagnais na makapaglingkod sa inyo at sa aming kapwa. Naway ito ang maging aming ambisyon sa araw-araw at bawat sandali ng aming buhay, ang makapagbigay luwalhati sa inyo at maisabuhay ang pag-ibig ninyo sa paglilingkod sa araw-araw. Maraming salamat po. Itong aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, break muna tayo.